Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag sa aton mga minayuyong mga mamarti sa radyo. Maayong buntag, Eastern Visayas. Saying good morning sa naton mga subscribers dito sa mobile application, na aton mga listeners dito, sa naton mga Facebook live viewers all over the world. Maayong buntag. Good morning. Inang programa is iniyan programa Good Morning Eastern Visayas. Nga iyo mababatian kada alas 8 nga alas 9 sa aga. Beno sa ngaran sa naton acting station manager Hinaron Navilon. Ako niyo makakaupod sini nga Tuesday edition. Tuesday edition sa nga programa Good Morning Eastern Visayas. Ako po si JM Sumino at your service. Yan kaupod naton didi sa Master Control si Engineer Rezano Barandino. Yan si Engineer John James Makasling. Mga kasangkayan updi kami niyo para sa pagpadangat sa mga balita ng impormasyon na nakalap sa bugos ng puwersa sa Radyo Pilipinas. Sa naton mga ikasi PCOs, mga sister stations, pati sa mga partners sa academe sa nakalabay nga 24 oras. By the way, just want to say good morning sa naton mga kausa didi sa nga programa Good Morning Eastern Visayas. Nahon ka na saying good morning dida sa DYSL So Good. Dalia Orit. Of course, good morning sa IRA Station Manager Dindo Alaras. Maupay nga aga dida sa VSU DYDC FM Bye-Bye. Micaela Gungora. Good morning also kan Station Manager Dr. Cristina Gabrilio. Yan dida
diya sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Good morning, Dayan Camplon. And say good morning also sa nila Station Manager Ruth Rivera Abunda. Today, nagsasalinurog ang probinsya sa Samar sa 182nd anniversary. Bali holiday today, it's Summer Day. Mao nga waray sulod ang mga government offices today. Kundi maringasa yan na dito sa capital sa Catbalogan City kay dito ang sentro sa celebration. Nga naging papamulat naton ang State of the Provincial Address nga igpapadangat ni Governor Shari Antan yan ang adlaw. Bueno, di rin na kita magdugay-dugay, di rin na kita maglangay-langay. Mga kasangkayan, larga na kita. Biyahe kita pag-araw sa nira mga pasiunang mga impormasyon. Ika nga naton sa DYSL Sugod. Good morning, Dahlia. Good morning. Good morning sa ato nga mga kaupanan diha sa DYOG. Yun. Doon na ba tayo audio, Sir JM? Ayun, oo. No, so, maayong buntag. Happy Tuesday morning ka na itong tanan. Diha sa itong mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayo. Same with Tidayan Camplon sa DYS sa Borongan. Kang Madam Mikay. Good morning, Madam. Good morning diha kanimo sa mga kaubanan sa DYDC FM. Og sa tanan nga nagpaminaw kanato karong buntag maadjong buntag. Yes, update sa ato nga panahon dinhi sa ato nga sa Saudi o sa Southern Leyte, Sir JM. So far maayo ang ato nga panahon, hingpet nga nagpakita si Haring Adlaw. So we are hoping maayo ang ato nga panahon, although murag na anad na nato no nga sa later part no or sa hapon nga dapit adunay masinati nga pag-uwan, so dili gihapon magkumpiyansa sa ato nga mga kaigsunan nga adunay trabaho, adunay klase, dili malimot sa inyong mga payong, raincoats og uban pa. Yes, sa atong pasiorden hapsay malinaw Sir JM, walay mga dagko nga panghitabo. In fact, kagahapon adlaw naka full alert ang ato nga kapulisan diha sa Dakbayan tungod kay adunay gipahigayon nga Charter Day. No, so kagahapon adlaw ang ika-26th nga Charter Day sa syudad sa Maasin. Diin, well, supposedly unta ang ato nga bisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian kapang tungod kay adunay dautan nga panahon no ngadto sa kaulukan. No, and kasagaran sa ato nga mga kaigsuunan gibaha ngadto sa Luzon area, ang ato nga DSWD gikan sila, ang ato nga secretary sa DSWD gikan sila ang iyahang pagbisita dinhi sa Southern Leyte kay siya mismo ang mao'y nanguna og pag-facilitate, paghatod og mga ayuda ngadto sa ato nga mga kaigsuunan nga naapektuhan sa Luzon. However, ang ato nga regional director sa DSWD nga si RD Gray Subong mao ang mihatag no sa mensahe no nga gipaabot sa ato nga kalihim no sa ato nga ahensya sa DSWD. Alright, yes, sa ato nga na-update sa ato nga sugang dagitab. Adunay na sinati nga pagpaw sa kuryente o emergency power interruption kaganinang alas 12:40 sa sayong buntag sa Tibuok, Dakbayan sa Maasin. Partikular sa Barangay Tunga-Tunga, Abgao, Mantahan, paingon sa Pasay o portion sa Kanturing. Kini tungod sa pag-alili sa damage suspension insulator diha sa DepEd Maasin City. So dali nga gipahigayon ang pagpang-alili sa insulator diin mikabat kini og 10 minutes nga pagtrabaho sa ato nga mga linemen. However, na-restore na sab dayon. Karong adlaw dunay naka-schedule nga power interruption nga diha sa Upper Itchon to Danau, diha sa bagong silang sa Makrohon, paingon na sa Ginabunan, Malitbog.
alas 11 sa buntag kutob sa alas 5 sa hapon. Ang hinungdan ni ini mao ang pag-relocate no sa poste diha sa barangay Ilihan sa lungsod Sumakrohon. So take note sa itong mga member consumer owners, especially that kining mga orasaha alas 11 sa buntag kutob na sa alas 5 sa hapon. Medyo init-init na gyud ni. So i-andam, i-charge ang inyong mga power banks ug uban pa nga mga kining electric fan na aron dili pang saputon ang ato nga mga member consumer owners. Also, gipasabot po diay sa Suleco nga karong adlaw resume na ang ilahang opisina. Sumudawat na sila og nagkadaiya nga mga transaksyon human kini gi-cancela or wala sila opisina kagahapon tungod lagi sa nahitabo nga Charter Day celebration sa Maasin City kung nga sa nahimutangan ang ato nga Suleco main office. So again, sa katong mga kaigsunan nato nga mobayad, ano na importante nga transaksyon ug lakaw sa ato nga mga government offices, no? So resume na ang ato nga kining mga government agencies sa ilahang pagpanawat sa mga kliyente. Alright, arita sa itong mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Martes, Agosto 11 tuig 2026. Coast Guard nagpaygayon og Maritime On-Scene Responders Training diha sa lungsod sa Silago. Kapin 600 ka mga estudyante sa isla sa Limasawa, Southern Leyte nakabenepisyo sa pagbabago bags gikan sa Office of the Vice President og Maasin City nakadahuat og pondo alang sa STI projects. Yas karang ilang atangan kay sa ato nga pagbalik ato nang ihatod ang kompletong detalye ni ini. Sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan Dalia Abiara ore. Daghang salamat sa tukauban. Ato ray kauban sa Master Control no si Kuya Noel Palogod. Mayong buntag, balik diha kanimo Sir JM. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Dalia nga ngadto kita sa Baybay VSU DYDC-FM Micaela Gungora. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay na aga, Sir Jemar Sumino sa Radio Pilipinas Kalbayog. O sa tanang nagpaminaw nato diha yes, maupay na aga gihapon kang Ma'am Dayan Kamplongan sa Radio Pilipinas Borongan. Sa atong mga waray-waray na listeners sa bisan asang dapit diha sa Samarias. Good morning, maupay na aga. Good morning, maadjong buntag gihapon kang Ma'am Dalia Oret Atuel sa Radio Pilipinas Sugod sa mga tigpaminaw nato na diha sa Southern Leyte. Good morning, Majung Buntag. And of course, good morning, Visayas State University. Good morning, Baybay City, Leyte. Labi na sa itong mga freshies nga nag-adjust pa lang kay bago pa lang yun. Nagsugod ang klase diri sa atong tunghaan VSU. Yes, good morning, Eastern Visayas. Sa kanan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrielio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, Kinisi Micaela Gungora. Ang inyong makauban karong Martes nga edisyon. Yan ang atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon, maguna kita mga higala sa update sa itong panahon. Yes, diri sa VSU sa Baybay City, Leyte. Hingpit nga napakita ang atong haring adlaw. So, samot kita ani kaalimuot kay medyo malimuot gud karon ang panahon. So, very blue ang atong kalangitan tungod kay napakita gyud ang atong haring adlaw. Mga Viscans, employees, faculty, staff, students, dili gyud nato kalimtan ang pagdala permi og payong. And stay hydrated. We need to drink plenty of water tungod kay init gayud ang panahon. Maka-exhaust gyud and maka-drain So dapat mag-inom gyud og daghang tubig mga higala. Sa laing bahin, karon adlaw mga higala ipaygayon ang day 2 for cluster 2 sa atong student onboarding 2026-2027. So ubay-ubay gayud ang atong mga
proud Viscans at mga freshies nga mo participar o ni participar kay nagsugod naman no dito sa may VSU Gymnatorium mga tong day 2 sa student onboarding nga gilangkuban kini sa Faculty of Computing, Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Science, Faculty of Management and Economics, Faculty of Natural and Mathematical Science. So mo na mga higala ang faculty nga naglangkob sa day 2. Okay, so sa lain pang manundanong pahibalo, gikan sa atong Baybay City Information Office, nagpasabot ang naasoy nga buhatan nga dili mahimo nga i-print ang Digital National ID. So ang Digital National ID alang lamang sa digital nga paggamit. Ang pag-imprenta niini sa PVC o plastic card o bisan unsang ID card dili otorisado o gidili sa balaod. Ang PSA lamang ang otorisadong mag-imprinta o mag-issue sa National ID. Ang silot sa dili otorisadong pag-imprinta niini tulong nga to sa unom ka tuig nga pagka-priso og 1 million to 3 million pesos nga multa. Kini subay sa Republic Act number 11055 kon Philippine Identification System Act. Sa napahibalo ang atong Baybay City Information Office again nga dili mahimo nga iprinta ang Digital National ID tungod kay dili kini or gidili kini sa balaod. And so far mao kada ang pahibalo sa Baybay City Information Office. Sa Baybay City Water District walay abiso sa atong lauman ang padayon nga supply sa tubig mga higala sa dakbayan sa Baybay. Nagdunay power advisory naman sa LECO 4 dito sa kuryente. So power advisory number 2026-056 adunay line rerouting and upgrading karong adlaw. Time off 8:30 AM to 3 PM, that is 6.5 hours ang apektadong lugar. Sitio Tawid and Sitio Kabinak, Barangay Tinago, Inupakan. So take note ani mga higala, power interruption karong adlaw 8:30 to 3 PM sa may Barangay Tinago, Inupakan ang apektado nga lugar. Sa peace and order naman, generally peaceful ang itong dakbayan sa Baybay, padayon ng police presence, police visibility, mobile patrol, no? Ang ingon man ang kining mobilization of force multipliers, establishment visitation, uban pa nga mga measures, uban pa nga mga interventions, nagipay gay na itong kapulisan sa Baybay para masiguro mapalig-on pa no ang atong seguridad, masiguro gayud ang luwas nga dakbayan sa Baybay. And before I forget, no, congratulations to our honorable city mayor, Mayor Kari, no, for being conferred as Baybay Ambassador of the Year Award. So congratulations once again to Mayor Kari and as well as to Miss Granada Gutierrez as the LGU Tourism Ambassador of the Year. So girecognize kayo ang leadership and dedication sa pag-promote sa Baybay City sa tourism, culture, and of course local development. So mga mga higalang kalambuan na din sa atong dakbayan sa Baybay. And dahil ako lang po di pahabol pag walang gayo di I know or kagahapon lang gyud nga formal nga giablihan o gisaulog ang ato ASEAN Month celebration dinhi sa Visayas State University sa Navigating Our Future Together. So alauman pa nato nagkadaiyang aktibidadi sa tulong ining ASEAN Month celebration dinhi sa VSU. Ingon man gi-encourage na ang pagsulob og kining mga nagkadaiyang mga sinutan diri sa Asia. Oo. Kay sa mga higala mao kana ang kalambuan din sa dakbayan sa Baybay ug sa atong tunghaan VSU alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Agosto 11 tuig 2026. VSU malampusong nagpahigayon sa unang cluster sa student onboarding 2026 to 2027. VSU nagpahigayon ng opening program alang sa ASEAN Month MRSIA 2026, opisyal na ang gisugdan sa Baybay City. Mga bata gikan size hangtod 59 kabulan giawhag nga pabakunahan. At ang iyang dugang detalye niini sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damong salamat Micaela Gongora from VSU DYDC FM Baybay. Nga na makadto kita sa pagpadangat naman sa narapasi unang impormasyon. Radyo Pilipinas Borongan, Dayan, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Sir JM. Good morning at kan Ma'am Micaela Gongora and Ate Dalia
urit at wheel. Ayan mo pa nga aga, syempre sugad man ito na ato ng mga kabakyang din man istasyon DYES. Good morning kanati pen pumida at iso kabirihan dati Daisy Lalosa Belizar. Ang ngaran nito nabugos nga person DYES, amon station manager at Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanakan na partner Didia Master Control, Coach Sir Ufem Buna Jr. Ayan mo pa nga agagihapon, ito na nagkikita, ito na aton live stream yan ang atak na. Ganito na mga dalay tiratag sa tagsang panimalay. Good morning. Ayan, Jennifer Gulmatico, mo pa nga aga, good morning, Eastern Visayas. And happy morning at ito listeners and viewers. Thank you so much. Aba, update ito natin na pagtagapanahon nga dito na City of Borongan yan ang atak na. Air temperature is around 30 degrees to 34 degrees Celsius. With a heat index or feels like temperature reaching up to 36 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. Under mostly cloudy skies and the scattered thunderstorms. Bugus nga maghapon pero yan ang takmain na maupay ito na kasira ka ni Mr. Sun. Salit safety advice, drink plenty of water throughout the day para maiwasan natin ito na dehydration. Ngan sugad man, limitaran ito mga heavy physical work. Hagawas ito na atin panimalay durante ito na peak afternoon hours. Nga kundi inada ito na grabe nga kasirak ni Mr. Sun. Pag taga-kuryente, waray man na paabiso ito ni Eastern Summer Electric Cooperative para hin scheduled power interruption. So far, lalauman natin nga magiging maupay itong supplied kuryente nga ito na kakilip. Ayun, or bugus nga maghapon or magdamag niyan, sangkay. May adalahira nga di mga pa-update Antony sa Melco Technical Services Department or TSD nga na North Area Office. Ato na maintenance teams in nagdumarahin vital grid maintenance nga upgrading activities para hito na garantisado nga safer, more stable electricity supply para naman hito na aton mga konsumidores. So malang puson nga na-energize dadton automatic voltage regulator or AVR. Aton AVR units sa Barangay Burak, Oras ngan Barangay Alugan, San Policarpo. Sugad man aton iba pang technical interventions nga hinlalakipan hito na rehabilitation han dilapidated C1 pole in Project 8 Barangay Dao Oras. Ngan retentioning of a low clearance secondary nga neutral lines sa Barangay Dao Oras gihapon para mapugnan aton power line hazards. Pero syempre bisita lang kita from time to time para posted kita itong mga updates from the Eastern Summer Electric Cooperative. And pag taga-tubig naman, so far, waray gihapon pa abiso at doon Borongan Water District para hin service interruption yun ang adlaw or hamang masunod pang adlaw. Okay man gihapon ito na awa si Tata ni Gripo, particular nga di stasyon, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Pag taga-peace and the order situation, generally peaceful gihapon iton syudad hita Borongan, bugus nga probinsya hiton Eastern Samar. Nga malang puso na iton paglansad han ligtas tigdas drive. Didi naman iginlunsad habung to hiton Dolores anton aktibidad han Department of Health pakigsumpahin hiton Provincial Health Office na Regional Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ayan, pabakunahin na ato ng mga chikitings edad 6 months to pero ato na 59 months old or below 5 years old sangkay. Yan, panunsyo tikang hito na LGU San Julian, National ID Registration, Public Service Announcement.
Nabalik ka barangay hiton San Julian na niira national ID registration. Ginagatan nga tanan nga magparehistro nga magkuha niira national ID. May ada posted aton schedule. Visit na lang iton local government unit of San Julian official Facebook page. Ngan dadaan aton mga ginkikinahanglan na para hito na registration sangkay. Para aton mga 0 to 4 years old ngan 5 years old ti paikbaw. Yan nga oras nga 25 minutos na nagkalabay alas 8 ani naman itong mga lari Ilohan na hikayhan bugos nga persahan DYES. First Borongan City Rescue Jamboree ikakasah ito na LGU Borongan DOH 8 target an 95% of vaccination coverage haligtas tigdas 20 to 26 PHO zero missed child zero outbreaks nga na bata nga bago pala igin anak kagin abandonar ha barangay tawagan oras MSWDO na nawagan hina bulig ngan impormasyon. Iniugad ton detalye niyan pagbalik phase 2 din hilatan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you Sir JM. Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Dayan Camplon nga na niyan liwat magpapadangat sa nira balita. Babasahan ko ang PIA dida sa Eastern Samar. Makakaupo natin niyan si V. Tolentino Gumban. Oras natin mga kasangkayan, 8:26 in the morning. Didi naman sa Calbayog, maadlaw, mapaso. Ngani ang temperature na abot sa 30 degrees Celsius at pero tungod kay ang humidity na abot sa 75%, it feels like 36 degrees Celsius ang temperatura didi sa Calbayog. May ada 55% nga mag-uran, nga 60% naman na niyan nga gabi ang chances ang pag-uran. Tungod sa kapasusan panahon na mag-rehydrate, mag-inom kita sa tubig. Yan tungod liwat sa may da banta, may da chance ang pag-uran, inabisuhan ang mga kasangkayan nato na magdara sa mga pananggasan ulan in case nga bumunok. Hinay-hinay liwat sa naton mga drivers magmamaneho kung umuran kay madalunot ang mga kakalsadahan. Sa ato na Pase Orden, Calbayog City is generally peaceful sa naglabay nga 24 hours. Sa pagtaga-kuryente, nagkamay dala power interruption kakulop. Madali ay lao sa ka-oras sa 11:30 a.m. nga dasan 12:30 p.m. Dili sa Barangay Nabang ngadto sa Kapakuhan. Ang rason san pagkaparong correction of loose with cut strand primary line dida sa lugar. Nga na today, nga sa masunod ng mga adlaw, so far waray man naghatag abisoan sa Milco 1. Sa atong pagtagatubig, same gihapon, waray saragin pagawas na advisory. So magpapadayon ang supply sa tubig, san may da mga supply sa tubig. Announcement, tungod kay holiday today, waray government offices. Ang mga nagpaplano nga magtransaksyon sa mga government office, paliban laanay tungod kay waray opisina. Sugad man, sa Milco 1 ang mga magbabayad, mag-i-inquire sa ira buhatan, waray po opisina today. Pero magre-resume tomorrow ang ira operation. Yan mga kasangkayan sa oras na 8:28, adian mga headline, mga balita yung ipapadangat, balita nga nakalap sa Bugos Kapuara sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Mga barangay official tiyang sa magkadoro-dilaing nga bungto sa Samar nagkatirirok para sa adlaw sa barangay. Mutyahan Gandara ginkoronahan ko mumutyahan Samar 2026. Ngan bag-o nga merkado publiko sa Calbayog nagpapadayon ang konstruksyon. Ang detalye later on, igpapadangat ito sa second half of the program.
Alright, 8:29 mga kasangkayan, padayon ka mo na mamati didi sa paboritong niyong ataramdan. Good morning, Eastern Visayas. Niyan sa second half of the program, ippapadangat sa iyo ang mga detalye sa mga balita ng informasyon. So stay tuned. Mabalik kami kahumanlasan pipiranga pa hinumdo. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Ito po, Radyo Presidential Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright mga kasangkayan, balik kita sa atong programa Good Morning Eastern Visayas sa oras nga 8:32 in the very morning. Sa atong pagpadayon, i-shoutout ko laanay ang aton didi commenter sa aton live viewer atong Facebook Live. Good morning and Jennifer Gulmatico. Good morning Eastern Visayas and God bless, sabi niya. Yan na mga kasanggayan, magpapadangat kita, igbabahagi, iglalaygay ang mga detalye sa mga balita na nakalap sa bugos nga puwersa sa Radyo Pilipinas nga naton mga sister station nga na partner sa Akadim. Unahon naton dito sa DYSL Sugod, babalita si Dalia Urit. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning pagbalik Sir JM ug sa atong nga mga kaubanan no nga mga hosts sa Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Martes, Agosto 11 tuig 2026. Para sa atong naguna nga kalambuhan dinhi sa Southern Leyte, kapin 600 ka mga estudyante sa isla sa Limasawa nakabenepisyo sa pagbabago bags gikan sa Office of the Vice President. Para sa report niya si Javi Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Sir Javi. Niabot sa kapin 600 ka mga pagbabago bags ang malampusong gihatag sa Office of the Vice President Eastern Visayas Satellite Office ngadto sa mga estudyante sa unom ka pampublikong eskwelahan sa Limasawa, Southern Leyte.
Kabahin kini sa pagbabago ang Million Learners Campaign nga nagtumong sa paghatag og suporta sa edukasyon pinaagi sa paghatag og mga bakal panginahanglan sa mga estudyante. Malipayon nga gidawat sa mga estudyante gikan sa San Agustin Elementary School, Daganas Elementary School, Magallanes Elementary School, Triana Elementary School ug Lugsungan Elementary School apil usab ang San Bernardo Elementary School ang ilang mga bags nga adunay sulod nga school supplies, dental kits ug mga raincoat. Sumala sa programa tumong sa pagbabago ang Million Learners Campaign nga matabangan ang mga kabataan pinaagi sa paghatag og gikinahanglang kagamitan sa pagtuon samtang gipalambo usab ang pag-atiman sa kalikupan pinaagi sa pagbabago ang Million Trees Campaign. Gilaman usab nga nasing inisyatiba makapadasig sa mga kabataan nga ipadayon ang ilang pag-eskwela, paglambo sa ilang mga damgo og mahimong kabahin sa pagtukod og mas lig-on nga og mauswagon nga kaugmaon. Balita gikan sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Public. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Javic Apis. Good morning, Eastern Visayas. Samtang VSU malampusong nagpakigayon sa unang cluster sa Student Onboarding 2026 to 2027. Anang detalye sa report ni Ray Bael, student. Gipahigayon sa Visayas State University kung VSU ang unang adlaw sa Student Onboarding 2026-2027 kagahapon, Agosto G sa VSU Gymnatorium o gipadayon karong adlaw Agosto 11 alang sa ikaduhang cluster sa mga bag-ong estudyante. Tumong niini nga maandam ang mga bag-ong viskan sa ilang kinabuhi sa universidad ug mapaila ang mga serbisyo, oportunidad o responsibilidad sulod sa VSU. Sa unang adlaw, mitambong ang mga estudyante gikan sa College of Medicine, Faculty of Agriculture and Food Science, Faculty of Forestry and Environmental Sciences, Faculty of Nursing, Faculty of Teacher Education ug Faculty of Veterinary Medicine. Alang sa Cluster 2, langkuban kini sa Faculty of Computing, Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Management and Economics ug Faculty of Natural and Mathematical Sciences. Lakip sa gihisgutan ang VSU Brandbook, Project Mapagwapa, Zero Waste, Zero Worries, University Health Services, Core Services sa Division of Student Affairs and Services, Student Activities, Culture and Arts, Gender and Development, Social Justice, ug Administrative Rules batok sa Sexual Misconduct. Gipailaw sab ang mga pasilidad, opisina, serbisyo, academic resources, support system ug mga lagda nga magamit og sundon sa mga estudyante isip kabahin sa university community. Sa iyang mensahe, gipasiugdan ni Dr. Aleli A. Villusino, Vice President for Student Affairs and Services, ang kamahinungdanon sa pagpangayo og tabang kung gikinahanglan og pag-atiman sa kaugalingon og sa isig ka estudyante. Seek help, maayong tama kung gikinahanglan. Most importantly, take care of yourselves and of one another. Remember that BSU is committed to walk with you. Your success is also our success. Your well-being is also our concern, and it matters to us. Samtang gipasiugdan ni VSU President Dr. Pros Ivy G. Yepes ang kaisog sa pag-atubang sa mga hagit sa universidad. Courage is contagious, very simple, end of quote. There will be moments during your stay at VSU when courage will be required. Not only the courage to speak before a class or take a difficult examination, but also the courage to admit and accept mistakes and failures. Gilauman nga pinaagi sa student onboarding, mas maandam ang mga bag-ong viskan sa ilang mga responsibilidad ug mapalig-on ang ilang pagbati sa pagkadugtong ug pagkasakop sa komunidad sa VSU. Magpadayon ang maong kalihukan pinaagi sa mga programa nga naglakip sa trivia, closing message, group dynamics ug campus tour. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Go ahead. Para siya nga sumata na hikayhana DYS, First Borongan City Rescue Jamboree ikakasahiton LGU Borongan. Ang detalye matika ang kanatisok, Aberia.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magdudumaraan ang lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan Ipinagyan City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRMO) ang pinakasyahan nga 5 ka adlaw nga Borongan City Rescue Jamboree nga papartisiparan hit mga kaapian barangay emergency response teams BIRDS at 61 nga mga barangay han siyudad. Titikangan ikasa ini nga Rescue Jamboree paran siya nga batch ng partisipantes hit Martes nga date Sabado, Agosto 11 nga da 15 samtang ang ikaduhang batch ni gina-schedule Agosto 16 nga da 20 nga pagbubuhaton ng multi-purpose gym government complex sa barangay Campisaw, syudad. Ay nato nag-ensayo ni Mr. Aldrin Abunda, Research and Training Section Head the CDRMO, ang mga punong barangay durante ang pinakauring nga liga meeting nga naglabay nga adlaw kundi naging pahinamdong nga por lo menos 3 nga kaapian birds ang iratag sa nga barangay ang kinahanglan magpartisipar na nasabing Rescue Jamboree. Hindi nga Rescue Jamboree in magkakamiadan lecture nga practical exercises on rescue and DRRM disciplines, sugod and water search and rescue WASAR, basic life support and standard first aid, mountain search and rescue MUSAR, ngan high angle rescue, collapse structure search and rescue, swift water search and rescue, upod pa dinhi ang rescue simulation exercises, a multi-discipline rescue scenarios, kundi nagpapailaram in evaluation and performance and participantes. Panguna nga tuyo, hiningali makaadlaw nga live-in training nga mapagsig at hibaro, abilidad ug kapasan birds at disaster preparedness, emergency response, and rescue operations. Para sa Bagong Pilipinas, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Sok, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Nga na oras natin mga kasangkayan, 8:40 in the morning. Adi pandugang nga balita, regional launching San Ligtas Tigdas 2026, Gindumara, Habungtuhan, Dolores. Nagbabalita si V. Tolentino Gumban. Ginlunsad Habungtuhan, Dolores, Probinsya ng Eastern Samar ang Regional Ligtas Tigdas 2026 o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng Vitamin A Supplementation ng Department of Health Eastern Visayas o DOH-8. Tuyuhan kampanya nga mapakasugan ng hibaruhan publiko nga maaghat ang mga kaganak nga pabakunahan ang ilang mga anak nga naedad unom tubtub 59 ka bulan kontra measles nga rubella base maprotehiran hira kontra hini nga mga sakit nga pwede maging seryoso nga magresultahin kamatayon ha mga kabataan. Ha Eastern Samar masobra 44,000 nga kabataan ang target nga mabakunahan habugos nga kampanya. Kinpahayag ni DOH Regional Director Dr. Exuperia P. Sabalberino nga ang measles rubella vaccine taluwas nga epektibo nga sobra 50 katuig na ginagamit ha National Immunization Program sa iba-iba nga mga nasod. Ang supplementary immunization activity ginbubuhat hadurangan nga paagi habugos nga Rehiyon 8 nga nabugos sa Pilipinas base mapakusog ang herd immunity nga malikyan ang measles outbreak. Kinahanglan maabot ang 95% nga vaccination coverage ang target nga populasyon base makabot ini. Ginagat ni Sabalberino ang mga lokal nga panggobernohan, health workers, mga kanak, ang bugos nga komunidad nga magburublig base waray bisan sa nga bataan mahibilin ha kampanya. Upod ang mga kabataan nga naakay hard to reach areas. Samtang gipabagatan ni Provincial Health Officer Dr. Marian Epifania Sidirio nga ang panoyhan Ligtas Tigdas 2026 amo ang zero missed child, zero outbreaks. Ha Dolores sobra 3,000 nga kabataan ang target nga mabakunahan. Gintambungan ang regional launching nila sa Balberino, Dolores Mayor Zaldi Carpeso, Dr. Marian Sidirio, Dr. Jean Marie Igargo, sangguni ang panalawigan member Attorney Byron Suyot, como representante ni Governor R.V. Verdone, Dr. Ruby Remuar, nga iba pa nga mga opisyal ng gobyerno ng health sector. Ang Ligtas Tigdas 2026 magpapadayon tikang Agosto 10 to Agosto 28, 2026 sa Bugos ng Eastern Visayas nga ginaghat ang DOH ang mga kaganak nga dadoon ang ilang mga anak ha mga vaccination site o makipag-coordinate ha ira mga health workers. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas.
Damo nga salamat Vito Lintino Gumban. Sa iba pa nga balita, TESDA nagpapadayon or padayon sa pagpaabot libre nga skills training pinaagi sa scholarship program. Ang detalye igpapadangat sa aton ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, sa paghatag access sa libre na technical vocational education o training para mas damo nga Pilipino ang magkamayada skills nga pwede magamit sa trabaho, negosyo ug iba pa nga oportunidad sa panginabuhian. Lakip sa mga scholarship program sa TESDA, ang Tulong Trabaho Scholarship Program nga nakatutok sa paghatag training opportunities nga nabaton sa panginahanglan sa industriya ug nabulig nga ig-andam ang mga benepisyaryo para sa employment. Parte ini sa mas halawig nga katuyuanan sa TESDA nga ig-konekta ang skills training sa aktual nga panginahanglan sa labor market. Sa pagkena 27 nga trainees sa Batch 5 ang nagpapailarom sa Events Management Services NC3 training sa 3PF Party Needs Rental sa Calbayog City como mga benepisyaryo sa TESDA Scholarship Program. Katuyuanan sa sugad nga mga programa nga makapag-produce sa competent ug industry-ready nga mga individual nga pwede makasulod sa employment ug magkamayada kapasidad magtindog kalugaringon nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Charmaine Perito Balvez. Sa lain pa natong balita mga igala, Maasin City nakadawat og pondo alang sa STI projects. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Formal nga gidawat sa lokal nga kagamhanan sa Maasin ang mga pondo alang sa programa nga magpalig-on sa siyensya, teknolohiya ug inobasyon gikan sa Department of Science and Technology kun DOST atol sa ceremonial turnover kagahapon adlaw Agosto 10 pinasubay sa ika-26 nga anibersaryo sa syudad. Lakip sa mga gipasiugdahan mao ang turnover sa Year 3 Implementation Fund alang sa Smart and Sustainable Communities Program kun SSCP nga proyekto nga gitawag og STI Ecosystem Development towards Smart and Sustainable Maasin City. Nakarawat ang proyekto 1.8 million pesos alang sa ikatulong tuig sa implementasyon ni ini. Ang pondo gamiton sa pagpadayon sa pagpalambo sa STI ecosystem sa Dakbayan aron mahimong mas maalamon, epesyente ug malungtaron ang komunidad. Nanguna sa ceremonial turnover si Dr. Ramil Uy, Provincial Science and Technology Director sa DOST Provincial Science and Technology Office, Southern Leyte, uban nila ni Maasin City Mayor Luz Mercado, Southern Leyte 1st District Congressman Roger Uging Mercado, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, ug ubang mga opisyal sa syudad ug probinsya. Gipahigayon sa ceremonial turnover sa 212,000 pesos nga Grants in Aid o GIA Project Fund alang sa proyekto ng STI-based intervention for rural community development in Southern Leyte. Ang pondo giturnover ngadto sa barangay local government unit sa Hinapo Gamay sa Dakbayan sa Maasin, diin ang Hinapo Gamay Women's Association mo'y benepisyaryo sa proyekto. Tungkol sa mga programa, paghatag og angay ng mga interbensyon na nakabase sa siyensya o teknolohiya aron mapalambo ang kapasidad sa produktibidad o mga oportunidad na panginabuhian sa mga lumunupyo sa rural nga komunidad ilabi na sa mga kababayinan. Pinagi sa mga programa, gilauman ng mas mapalambo ang paggamit sa angay nga teknolohiya o mga pinaagi na nakabase sa siyensya aron makatabang sa pag-uswag sa lokal nga ekonomiya o panginabuhian. Balita gikan sa DOST Provincial Science and Technology Office sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Diya sa oras sa alas 8:48 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU nagpahigay ng opening program alang sa ASEAN Month. Ani ang detalles report ni Glody Kayunda. Opisyal lang ipasiugdahan sa Visayas State University kun VSU ang selebrasyon sa ASEAN Month niadtong Agosto 10 pinagi sa opening program nga gipahigayon sa VSU RDA Hall.
Gipanguluhan sa International Affairs and Relations Office ang maong panagtigom, din gilakip ang seremonyal nga pagtugtog sa mga nasudnong awit sa mga miyembrong mga estado, presentasyon gikan sa Culture and the Arts Office ug ang pagpahibalo sa mga aktibidad nga gilatid alang sa tibuok bulan. Nahiuyon sa tema karong tuiga nga Navigating Our Future Together, nakiguban ang VSU sa komunidad sa ASEAN sa pagsaulog sa panaghiusa, kooperasyon ug hiniusang pangandoy alang sa mas maayong kaugmaon. Pinaagi niini gipasiugda sa universidad ang kamahinungdanon sa pagtinabangay tali sa mga kauban nga estado sa rehiyon aron mapaligon ang relasyon ug matubag ang mga hagit alang sa mas maayong kaugmaon. Gikan sa VSU DYTC FM, Lodi Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Padugang sumat may kaihan DYES sa DOH-8 target 95% vaccination coverage haligtas tigdas 2026. PHO, zero missed child, zero outbreaks. Adi talimatikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Gintagan doon ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development o DOH-8 ang target nga 95% vaccination coverage hapag patuman han ligtas tigdas 2026 o measles rubella supplemental immunization activity MRCA base mapanalipdan ang mga kabataan kontra tiplas ngan rubella ngan malikyan ang measles outbreak sa mga komunidad. Haya mensahe durante ang regional launching han ligtas tigdas 2026 Hadolores Boulevard Gym, Hadolores Eastern Samar. Iginhayag ni DOH Eastern Visayas Center for Health Development Director Dr. Exoperia Sabelberino nga importante ang pagkabot ng 95% vaccination coverage base makabot ang herd immunity ngan mapudngan ang pagsaranghan tiplas sa mga komunidad. Ginakat ni Sabelberino ang mga lokal nga pangobyernohan, health workers, mga kag-anak ngan bugos nga komunidad nga magburublig base makabot ini nga target. Siya nakatutok ka mga kabataan nga edad 6 kabulan tubtog 59 kabulan. Labot la ira regular nga mga bakuna tatagan liwat hirahin measles rubella vaccine ngan vitamin A bisan anon ira vaccination status. Sumalakan sa Belberino importante nga waray bisan isa nga bata nga mahibayaan ha vaccination campaign upod ang mga kabataan nga naukoy ha mga hard to reach areas. Habugos nga Eastern Visayas maabot ha 400,000 nga kabataan ang target han kampanya. Ha Eastern Samar sobra 44,000 nga kabataan ang target, samtang Hadolores, sobra 3,000 nga kabataan ang target mabakunahan. Gintagan doon liwat ni Sabelberino nga diri ila DOH ang responsable ha kalampusan han immunization campaign. Kinahanglanan aktibo nga pagburublig han mga lokal nga pangobyernohan, barangay officials, health workers, kapulisan, iba pa nga ahensyan gobyerno nganhan bugos nga komunidad. Iginpahayag liwat ni Sabelberino nga talwas nga epektibo ang measles rubella vaccine nga sobra 50 anyos na nga ginagamit sa iba-iba nga nasod habugos nga kalibutan. Ginagat niyan mga nanay nga iba pa nga mga kag-anak nga dadonan ira mga anak nga edad 6 kabulan tubtub 59 kabulan ha mga vaccination site o makikita ha ira mga health worker. Samtang iginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Marian Epifania Isiderio nga ligtas tigdas 2026 nakatutok diri ilah kadamuhan mga kabataan nga mababakunahan kundi pagkabot hin zero missed child and zero outbreaks. Ginagat ni Isiderio ang mga kag-anak, health workers, health leaders, ngan bugos nga komunidad nga magkaurusa hapag protektarhan mga kabataan kontra tiplas ngan rubella. Para kan Isiderio, ang ligtas tigdas diri la mahitungod han bakuna kundi isa nga paningkamot para mas maupay ngan mas mahimsog nga Dolores ngan Eastern Samar. Hamensahe ni Eastern Samar Governor Rock Vincent Ivardoni nga iginpadangat ni Board Member Attorney Byron Suyot iya iginpahayag ang bugos nga suportahan provincial government ha MRCA. Ginagatluwatan gobernador ang mga kag-anak nga ipabakunan ira mga anak basing maprotektaran diri lan kabataan kundi pati ang bugos nga komunidad kontra tiplas nga rubella. Sugad man nagpahayag hi Dolores Mayor Zaldi Carpeso hingkumpiyansa nga makakabutan Dolores sa 95% nga vaccination coverage pinaaghan pagburublighan mga hensyan gobyerno nganhan komunidad. Nagpahayag liwat hin mga mensahe ni Dr. Jean Marie Igargo, DOH Provincial Health Team Leader, Municipal Councilor Honorable Joseph Ryan Albert Rivera, ngan Dr. Rowie Rumuar,
Municipal Health Officer. Samtang sumalakan Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator han PHO Eastern Samar, 80 nga kabataan na bakunahan haaghan Agosto 10 durantan regional launching ha Dolores. Laki pa mga aktibidad han regional launching, ang shield protection pinning ceremony, ceremonial immunization pledge of commitment, nganan balloon release and confetti shower symbolizing unity and commitment to immunization. Gintikangan ang ligtas tigdas sa Agosto 10 ngan magpapadayon tubtob Agosto 28 habugos nga Eastern Visayas. Ginaghatan DOH ngan PHO ang mga kag-anak suportaran ang programa ngan siguruhon nga mabakunahan ang ira mga anak base makabot ang panuyo nga waray bisan sa nga bata nga mamis o maligbukan ha vaccination ngan waray measles outbreak ha komunidad. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Namang salamat, Ate Pen Pumida, ang Italian Balita. Good morning, Eastern Visaya! Oras natin mga kasangkayan, 8:54 in the morning. Sa iba pa nga balita, Borongan nanguna sa Climate Smart Agriculture Proposal para sa Eastern Samar. Nagbabalita balik si V. Tolentino Gumban. Igin-presentar ni Mayor Jose Dayan Agda ang proposisyon ng syudadan Borongan para sa isa nga Climate Smart Agriculture Project nga susuportahan ng United Nations Climate Technology Center Network o UNCTCN didahan Agosto 4 nga nagpakitaan iya katuyuanan nga iupod ang mga bungtuhan sulat sa Julian may dulungan balangkayan como benepisyaryo. Ang proposisyon igin-presentar pinaaghin online nga meeting ngadto ang mga representante han Korea Environment Institute ng Sustainable IF. Pinaaghin Climate Change Commission of the Philippines o pwede mga opisyal ng syudad ng Borongan ngan mga representante tika nga napat nga bungto. Katuyuanan han ginproponer nga proyekto ang pagpasulod din mga teknolohiya para climate smart farming, pagtukod din mga model farm ng seed bank, pagpauswagan pagdumaraan tubig, pagpalambo ang paggamit ng renewable energy mga sistema ng agrikultura, ng pagparigon ng konserbasyon ng tuna, agud mabuligan ng mga paraguma, ang mga epekto ang pagbaguhan klima, ng mapauswagan ng seguridad ng pagkaon. Antes ang presentasyon nagburublig ang syudad ng Borongan nga nanapat nga bungto kapag identify ang ira pagkakapareho nga mga problema sa agrikultura nga napaghimo in common roadmap para sa agrikultura nga andam sa mga epekto ng pagbaguhan klima o climate change. Yan na, gina-assess pa ang proposisyon samtang naglalao ang syudad ang Borongan nga mga karawatan technical nga suporta kinahanglan base maparigoon ang malongtaron nga agrikultura sa Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Damo nga salamat V. Tolentino Gumban. Oras natin mga kasangkayan, 8:56 in the morning. Ngayon sa katapusan nga balita, mutyahan gandara ging koronahan kung mumutyahan Samar 2026. Adi ang detalye sa akong report. Ginkoronahan si Samantha Pasita Cambe, kandidata tika sa Gandara, Samar, kung mumutyahan Samar 2026 sa ginbuhat nga Coronation Night sa August 9, Domingo sa gabi sa Tandaya Hall sa Catbalogan City. Mutyahan! Gandara! Nakuha liwat ni Cambe ang pipira nga special award sugod sa Best in Evening Gown, Miss Lara, Best in Production Number, and Best in Swimsuit. Nagpaabot sa pag-congratulate sa nagdaog nga kandidata ang local government unit sa Gandara sa pamumuno ni Gandara Mayor Warren Aguilar, kaupod si Vice Mayor Elias Delector, ngan mga miyembro sa Sangguniang Bayan, ngan Committee on Tourism, Culture and Arts Chairman Matthew Anthony Aguilar. Sugod man nagpaabot liwat sa pagbati ang Municipal Tourism Office nga pinangungunahan ni Marvin Makalalad, Arts and Culture Consultant Vicente Botero Jr., Tourism Consultant John Tan, ngan mga mag-uyatom nga mga staff sa Gandara Tourism Office. Ini nga kadaugan nagpapamatuod sa kahusay, kabaltok ngan kaanyag sa kada Gandarahanon. Anmutyan Samar kapartisan tinuig nga aktibidad sa Tandaya Festival, diinan nga tanan nga mga lugar sa probinsya sa Samar ginaaghat nga magpartisipar para igparayaw ang kahusay, kayaman nga ang kalambo sa kultura sa ira mga lugar. Samtang ginkarawat ni Gandara Mayor Aguilar ang hamon sa pag-host sa Mutyahan Samar 2027. Hangaran
han bungtuhan gandara, dako nga dungog, nga akon ging kakarawat, ang responsibilidad, han pagiging host, han mutya, han Samar 2027. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Somino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Yan, tagan naton higayon ang pagpanamilit naton mga nakaupo didi sa aton programa. Good morning, Eastern Visayas. Dalia? Yes, Sir JM, daghang salamat. 1 minuto na lang no, sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Bueno, una kita nga manamilit. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug pagsubaybay sa atong tulumanon karong buntaga. Sa ngalan sa nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. Daghang salamat sa mga nagkontribuyer sa balita. Ngayon man natong kauban sa Master Control, Kuya Noel Palugod, ug nga mga interns sa Southern Leyte State University. Mayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit. Tinatapos ang partisipasyon sa DYD sa FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo. Kini si Michaela Gongora, daghang salamat sa tong news contributors Ray Bael ug Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good Og mahangyo pa ko hinaguti nga time kaya di pa pahabol nga report bata nga bago pala igin anak igin abandonar ha barangay Tawagan Oras. MSWDO nananawagan hinabulig nga impormasyon adton detalye matikang kanate Daisy Lalosa Belazar. Radyo Pilipinas Report. Tinawagan niya na publiko ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO habungtan Oras Eastern Samar basi makilalaan nga matultulan ang iroy nga nagbayan iya bago nga ginanak nga bata dito ha barangay Tawagan. Sumala na kuha nga impormasyon tikang han opisina ang bata nga waray pa mag 24 oras tikang han kataw nga duguon pa ni kit ingin bayaan dito dapit sa may hagdanan ito National Highway natutuo kunti pakadto ha Dolores at tubangan itong Crispy King ngan sapitin usa nga gasoline station ha barangay Tawagan. Mismo ang mga residente ang nakakitahin usa nga babae nga ginbabanabana ada 15 nga 17 anyos ang pangidaron ang nagdadarahan na sabi nga bata antis inibayaan ha nasabi nga lugar. Iginpahayag ang MSWDO nga ada nahaigo ang medical nga pagataman ng bata ha ilarom han immediate care assessment han Municipal Health Office kon MHO. Labot lahini andam gihapon ang MHO paghatagin postpartum care nga medical nga bulig para iroyhan bata kun ini in umayop nga magpakilala. Iginpapahinomdom han MSWDO nga kung pananglitan diri na gud mahibaruan o mabilngan adton kaganak og pamilya na sabi nga founding child susundon adton legal nga proseso para formal nga pag-turnover hini hausa nga accredited care facility. Diin nagpapasilitar adton proseso han adoption habulig ang koordinasyon han mga social worker han local government unit ngan mga hindadabihan nga ahensyahan gobyerno. Kasumpay hini ginaaghatan ni MSWDO ang publiko nga maging sensitibo nga responsable pagkuminto may uno nga nasabi nga issue ha social media o ha komunidad. Ngan para hanuman nga sakto nga impormasyon o pahiwatig may unong han pagkakakilalaan naton iroyhan bata mahimo makipagsumpayan o dumaop dayon ha opisina hiton Municipal Social Welfare and Development Office han local government unit han Oras. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belazar ating mga news contributors sa ating panapumidan dati sa Caberia. Sugad man natin partner Master Control Coach Sir Eufem Bunad Jr. Amon to naging kapag-usan nga amon na partisipasyon. Ate din kamplon din hilatan taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga na damo nga salamat sa mga nakaupod naton yan nasa sini nga programa Good Morning Eastern Visayas sa naton mga kasugbong dida sa paghatod sa importante nga mga impormasyon yan balita. Damo nga salamat. Tikang dini sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa namon acting broadcast station manager Hinaron Navilon. Kaupo didi sa Master Control si Engineer Raizano Barandino nga ni Engineer Joaquin James
Macasling. News contributors Charmaine Perito Balvez and Suzette Pretenso. Ako yung nakaupo, JM Sumino mo pa yung aga sa aton nga tanan. God bless us all. Oras naton 9:03 in the morning. Good morning, Eastern Visayas.